Yo, what's up sa inyo mga time friends? Welcome back to my YouTube channel. So, ayan guys, fish room restock tayo ngayong araw. So, habang hinihintay natin yung mga isda natin, magpakain muna tayo. Papakain natin lahat na isda na nandito. So, bale ito guys, ay naku-recycle ko na to. At alam ko na magsusurvive ng mga isda natin dito once na nilagay natin. Kasi naglagay tayo dito ng danyos kagabi. So, naglagay ako ng danyos kagabi dito. Saan na ba yun? Ayan guys. Ayan guys ang ating pink danyos. So maliit lang yan. So bakit ba danyos yung nilagay ko? So ang danyos kasi guys, napaka-sensitive niyan sa chlorine. Kaya once na mag ng chlorine yung aquarium nyo, talagang tumitirik yan. Kasi nga, proven and tested ko na yan once na nagkakamali ako. Kunyari, ganito yung nabawas ko, matik mamamatay yung mga danyos natin. Kasi nga, hindi sila ganun kasanay sa chlorine. Hindi katulad ng mga mollusk guys, yan. Matitibay yan sa chlorine. Kaya once na nilagay mo yan dito, akala mo okay na yung tank mo, pero ang magyayari, mamamatay yung ibang isda kasi nga, sila kaya nilang mabuhay, pero ibang isda hindi kaya. Ito namang danyos, ang senaryo naman dito iba. Yung mga danyos kasi talagang mahina yan sa chlorine, kaya once na nag-survive yan dito, sa ating tank, ibig sabihin, ready na sila. I mean, ready na tong tank na to para malagyan na ibang isda. Okay? So, tara guys, magpakain muna tayo habang hinihintay natin yung shipment natin. So, dito muna tayo magpakain sa taas. Ayan. Tapos sa baba. Dito guys, mix to. Mix ng ganito, ng sinking at saka mix ng floating. Bakit? Kasi meron din tayo dito mga malalaking isda katulad ng mga goldfish. Sa baba, mga mollies. So ayan guys, nood-nood mo muna tayo habang hintay natin mga isla natin. Alright. Ayun. Takba ka na guys. Mga laging gutom na tetra. So ayan, pakainin natin yung sa dulo. Guys. Parang sila dyan. Tara man guys. Floaters dito sa ating yan. Tinfoil barb and paku. Ano guys. Malalaki na yung pako natin guys, saka mga tinfoil barb. Ang bibis na maki. Okay. So, mga mollies natin. Yan. Tapos, yung ating mga danyos, barbs, yung mga danyos natin, ating mga barbs natin. Yung barbs natin guys, nagkaroon ng problema. Nagkakaroon tayo ng casualty sa barbs. So, nandito kasi ng mga nakalagay. So, hihiwalay na natin yan. Ayusin natin. So, ayan, tapos na tayo magpakain. At balik ako kayo guys pag nandito na yung mga isda natin. So ayan guys, dumating na yung ating mga isda. Ayan. Mga isda natin, dumating na sila. Okay. So, yan na natin guys. Tanggal natin sila sa kanya-kanya mga plastic. At ilagay na natin sila sa kanya-kanyang mga lagayan. So, gagawin ko pala guys, pipicture ako muna para ma-upload din natin sa page natin. At ito pala guys yung pinaka-gusto. So, tagal ko na guys na walang ganito na isda. Ito talaga yung isda na lagi kong hinahanap. Noon pa, yung fully loach. Yan. So, maganda kasi yan guys. Nakaka-amaze. So, di ko alam kung saan ko siya ilalagay kasi nga wala tayong planted aquarium kasi gusto nila may mga hiding spot. Pero dito naman guys, dito na siguro natin siya ilalagay. Dito sa taas.
O kaya, kung saan siya mas visible. Siguro dito. Tingnan natin guys, kung saan natin lalagay. So guys, unpack ko lang to, papakita ko sa inyo yung mga available natin isda na dumating. So ayan na nga guys, ang ating unang isda na in-unpack. Ang ating longfin na Tiger Oscar and Albino Oscar. So ayan, Albino Tiger Oscar din pala to. Yan, nagaganda. So medyo nagka-damage yung fins nila kasi nga medyo maliit yung pinaglagay nilang plastic. Tapos sama-sama sila kaya siguro nagkagulo sa biyahe. Pero okay lang yan, all goods, magandang kalusugan, magandang katawan, matataba. Ayan, wala namang sakit, walang parasite. So nag lang talaga ng damage sa mga fins. So given na yun, pagka-travel lang napakatagal. So almost 13 hours sila sa biyahe. So ito naman guys yung ating pangalawang dumating. 4 na piraso lang to. So banana and strawberry parrot fish. So iba-iba kasi tawag sa kanila, merong gold o kaya red. May iba banana, may iba strawberry. So kung anong kulay nila. Yan. So ito guys, banana tsaka red. O kaya tatawag nila minsan strawberry na parrot fish. Ayan. So ang gaganda. Akala ko na rin guys na gusto magkaroon ng ganito. So halos lahat ng isda na gusto ko ay nabili natin halos lahat. Pero yan, konti pa. Kailangan pa natin maghanap ng iba pa. Yan, gusto ko kasi marami tayo iba't klase na isda. Yan. So ayan guys, pinagsama-sama ko muna sila. Obserba natin kung magkakagulo sila mamaya. Pero kadalasan pinagtatank mix naman to, pero kadalasan sila nag-aaway. Pero titingnan natin mamaya, maliliit pa naman tong mga to. So ito kasing parrot fish, talagang matapang talaga yan. So titingnan natin kung ano magyayari. So mag-unpack pa tayo ng pang isda natin. So ito naman guys yung pangatlo. Ayan sila, mga pulley loach. So parang hindi ganito dati yung loach ko dati. Hindi ko alam kung ito ba talaga yung pulley loach. Kasi alam ko yung loach ko dati, may stripes. Ito kakaiba to eh. Pero yan ang ating mga pulley loach. So ito naman yung mga guppies natin. Yan, puro red. So ilang piraso lang naman to. So ito guys, last nating mga isda na dumating, mga glow tetra syempre. Sila. So yun guys, alagay na natin yung mga isda natin sa quality. So dito ko nilagay yung glow tetra. So yun talagang nagaganda talaga sa glow tetra guys pag yan nakalagay. Ayan. Mapasin guys, ang dami natin yung isda. Pinupulo ko na talaga isang isda. So ayun, mamaya guys, siguro na next video na yung part 3. So ito kasing video na to, fish room restock tayo dito. Tapos yung part 3, siguro baka bukas ko na ma-upload. Kasi mamaya pa dadalhin yung tank. Mamaya pa i-atawag ito. Bubuhatin ng tank. So ngayon, ito muna tayo. Mga isda natin, glow tetra natin, ayan. Tapos mga platy, mga digest natin. Tsaka pala guys, nandito na pala yung ating mga guppies. So ayan, dami natin yung isda. Nakakatawa guys. Pagkapasok mo dito guys. Grabe. Note na lang guys. So may mga dumadaan dito, yung mga staff ng Maria Estrella, yung mga nurse or sino man, napapadaan sila dito kasi nga medyo natutuwa sila sa mga isda na nakikita nila. So kung taga-mais ka, pwede ka naman dumaan dito kung medyo stress ka, di ba? O di anti-stress to. Stress reliever. Yan. So yan, yung ating glow tetra na 500 pieces. So dito, 400 pieces to nandito. 400 pieces. Tapos yung 100 pieces, ito ko nilagay sa baba.
para hindi naman ganun ka-grounded. Crowded. Tapos yung mga Oscar natin and parrot fish natin, dito ko nilagay sa baba. Kasi nga, hindi naman sila masyado mapapansin kasi bala ko, palakihin pa yung mga yan. Kaya di ko siya nilagay sa baba. Kasi pag dito guys, medyo mahirap manghuli. Pag dito naman, madaling manghuli. Yan, madali lang yun. Tapos yung sa taas, tignan natin guys kung anong kung paanong forma yung sa taas natin. Ano. So, bali yan. Bale, ayan, nagpili na rin ako ng panong filter na gagamitin natin sa taas. Kasi nga, hindi na natin pwedeng galawin pa yung pump natin. Ayoko rin na medyo mahina yung buga. Gusto ko malakas talaga yung buga para talagang filtrate na filtrate. Tapos yung kalahating tubig nito guys, gagamitin natin dito sa taas. Kung mabilis na mag-ano guys, magdumi. Nagiging ano siya, para siyang ano, biofloc. So, maganda yung biofloc guys kasi kaya parang biofloc na yung nagyayari dito sa atin. Pero okay na rin yan. Diyan tayo kukuha ng pang-cycle natin. Kaya dito mapapansin nyo guys, yung isda natin dito, ang bilis natin silang na-cycle, mabilis ang naka-recover dito sa ating tank. So meron guys talagang ganyan dumadating. Yan yung mga nagiging alo, pero mamaya tataas yan. So ayan. Ating mga isda. Parami tayo ng parami dito. Tapos, kumpleto naman tayo sa gamit. Kung anong mga gagamitin natin gamit, meron tayong available. So, yun yung maganda guys. Pag meron kayong mga reserbang mga gamit dyan, pag nasiraan kayo, matik, pwede kayo magpalit. Pag merong emergency, katulad ng heater, pwede kayo maglagay sa mga ilaw. Kung gusto nyo yung picture sa mas maganda, pwede kayo magkabit ng ilaw. Katulad na ito guys, nagkakabit ako ng ilaw dito. So, ito nga pala yung mga coin natin ng feeders. Ayan. Ano pa ba? So, ayun lang guys, para magtatapos tong video na to. Yeah. Quick update lang na karoon ng laman ng ating bagong setup na aquarium. Ayan. Nakakatawa. Sa pagmasdan. So, dito nga pala yung spot ko. Dito ako umuupo. Ayan. Tapos, titingnan ko kung ano mga pwede kong makita dito mga isda. So, ayan. Gusto ko talaga guys, magkaroon pa tayo ng iba pang klaseng isda. Ano, hintayin nyo guys, pag nasalpak yan, kukuha tayo ng medyo maganda-gandang isda, ano, para sa atin. Kasi gusto ko syempre, yung personal talaga tayo. Actually, itong lahat ng isda to, gusto ko talaga sa akin ng lahat to, kaso nga lang, syempre, para masustain natin, para naman tayo mapakain sa kanila, kailangan natin mag-release ng ilan. So, ayun. So, dito, abangan nyo guys, abangan nyo sa part 3. Siguro, pagkasama-samahin ko na part 3 plus yung pagdating ng isda na nilalagay ko dito at saka yung filtration para tapos na, wala ng part 4, wala ng updates para yun na, isang video na. So, yun lang guys, kung magtatapos ng video na to, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like and follow my page sa Facebook, Tanifins Fishes. And don't forget to like this video and subscribe to my channel. At nga pala guys, kung gusto nyo magpa-layout, yung girlfriend ko nag-layout, check yung channel niya, EJV Layout Services. Mura lang siya maglagay ng mga layouts, mga birthday invites, wedding invites, and mga menu. Kung meron kayong mga kainan, gumagawa siya ng layout sa mga menu. So, murang-mura lang guys, pwede kayong tumawad, pwede kayong mag-usap kung anong presyong gusto nyo. So, kung anong kaya yung presyo, kayang-kaya niya ibigay. At syempre, yung quality nandun pa rin. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Keep it sa inyo. Keep safe and God bless.